Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpapalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Swords. I feel like ang energy mo, nasi-sense ko na may mga bagay ka dito ngayon na iniisip, nagpapalungkot sa'yo. And andun yung ginagawa mo yung paraan para maialis mo kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa iyong isipan. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may darating dito na tagumpay na para sa iyo matagal mo na tong gustong makamit. Some of you, pwedeng nakikilala na unti-unti kung ano yung mga bagay na ginawa mo or pinaghirapan mo, or pwedeng may promotion or magandang reward na ibibigay sa'yo. May magsisimula dito sa relationship or romance para sa'yo. Gusto mo lang muna ngayon na ibigay yung time na hinahanap mo para sa sarili mo at pag-isipan ko ano yung mga bagay na nangyari sa buhay mo. And may mga sitwasyon kasi na kailangan mo na pagdesisyonan and alamin kung ano pa yung pwede mong magawa doon na paraan. May darating dito na bagong idea or clarity para sa'yo dun sa mga nangyari sa buhay mo lately. Some of you, or pwedeng communication to someone, nagkakaroon na ng malinaw yung mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Marami kang natutunan sa past mo na experience. Yung lesson na yon para sa'yo, big deal. And yung mga nangyari na hindi mo inaasahan, yun yung malaking naging impact sa buhay mo. And malaki rin yung naitulong niya na ma-improve mo yung sarili mo. Also yung kung paano ka magdesisyon at gawin yung mga bagay-bagay ngayon sa buhay mo. Ngayon alam mo na kung ano yung dapat mong paglaanan, gawin, at pag-isipan ng mabuti. Nakita ko dito na nandun yung you're removing some people in your life na alam mo naman na ginawa mo naman lahat ng makakaya mo doon. Some of you pwedeng something here na magkakaroon ng pag-uusap. Pag-uusap na alam mong kailangan na gawin kasi may mga detalye na kailangan mong ipaliwanag or alamin. Nagkaroon man ng hindi maganda na ending doon sa past mo, unti-unti naman na pumapasok yung new beginning sa buhay mo na malaking pagbabago yung mangyayari. And kung ano man yung nangyari sa nakaraan na hindi maganda, mapapalitan naman yun ngayon ng malaking pagbabago na hindi mo inaasahan. Yung mga challenges na dumating sa buhay mo, na-overcome mo yun. And alam mo sa sarili mo na nahirapan ka na makita kung ano yung
way para i-remove mo yung sarili mo doon before. Pero unti-unti mo naman na overcome yun. Lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. Clarify natin ang Six of Wands, Ten of Pentacles, and Three of Pentacles. May abundance and prosperity na darating para sa iyo. Also, you're building something here para sa mga pangarap mo. Andun yung magiging successful ka dun sa ginagawa mong paraan ngayon na makuha tong financial na stability para sa'yo. Kasi andun yung ibibigay din sa'yo kung ano yung gusto mo. Kasi andito na yung tagumpay para sa'yo. Clarify natin ang Four of Swords, the Hierophant, and Four of Wands. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa buhay mo, sa sarili mo. Kaya pinag-iisipan mong mabuti yon. Andun yung may mga gusto kang ayusin dito na sitwasyon na makakatulong para sa'yo na may mas maging maganda kung ano yung meron ka ngayon. Clarify natin the Chariot, Ten of Swords, and the Hierophant. Nagkaroon ng mga bagay na hindi mo inaasahan sa nakaraan na betrayal or someone backstab you. And nagkaroon doon ng ending dahil hindi mo ginusto or nagustuhan yung nangyari. Marami kang natutunan doon sa sitwasyon na yon. And malaki rin yung naging ambag nun sa buhay mo ngayon dahil alam mo na kung saan mo ilalagay yung sarili mo at alam mo na rin kung ano yung makakabuti para sa'yo. Clarify natin ang Death, Ten of Cups, and Eight of Swords. Nakita ko na unti-unti mo na-remove yung sarili mo dun sa mga nangyari sa nakaraan na nahihirapan kang i-remove yung sarili mo doon. And nagkaroon ng pagbabago eh. Ngayon, you are happy and andun yung emotionally achievement para sa'yo na joy. Masaya ka na kasama mo yung mahal mo sa buhay. Ini-enjoy mo kung ano yung meron ka. Clarify natin ang Ace of Cups, Four of Cups, and Three of Cups. Someone wants to offer you and ayusin ko ano yung mga nangyari sa nakaraan. Some of you pwedeng galing to sa past mo na gustong makipag-ayos and magsimula uli. Clarify natin ang Ace of Swords, Seven of Pentacles, and Knight of Pentacles. You invest a lot. Ginawa mo lahat yung makakaya mo. And may mga bago ka dito na sisimulan na paglalaanan mo ng panahon, oras. Kasi may mga binibigyan ka ngayon ng focus mo, pwedeng sa career or trabaho na sinisimulan mo or binibigyan mo ng panahon ngayon dahil alam mong kailangan. May mga gusto ka pa kasi dito na gawin. Clarify natin ang Page of Swords, Page of Cups, and Two of Cups. May mga pinag-aaralan ka dito na paraan para maabot yung mga pangarap mo. And alam sa sarili mo na naka-attach ka dun eh. Naka-attach yung puso mo na ma-achieve kung ano yung gusto mong goal sa buhay. And may mga bagay ka dito na pinaplano
para ma-achieve mo yon. Some of you, kailangan mong pag-isipan ng malalim bago ka gumawa ng move sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kasi andun yung pagmamahal eh. Pwedeng pagmamahal na binibigay mo sa isang tao. This is a soulmate card. Or pagmamahal na pinupunuan mo sa sarili mo or dun sa mga mahal mo sa buhay. Kasi may mga gusto ka pa na maibigay na para sa'yo, gagawin mo yung lahat para makuha mo yun at maibigay sa kanila. Clarify natin ang Two of Swords. The High Priestess and Five of Pentacles. Anong sarili mo na ikaw yung susi para makawala ka dito sa kalungkutan na to? You need to think and realize na yung mga pagsubok na yan na dumaan sa buhay mo is hindi naman mananatili na bagyo or pagsubok pa rin habang buhay. Malalagpasan at malalagpasan mo rin kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Basta pakinggan mo lang palagi yung puso mo, yung isipan mo, kung ano yung binibigay na idea sa'yo ng gabay mo. Ma-overcome at ma-overcome mo din yan. Some of you, pwedeng may mga nangyayari sa financial nyo, nagkakaroon ng problema dahil na bibitin sa panggastos. Alam mo naman yung way na kaya mo para malagpasan yan. Kailangan mo lang talaga na lakasan yung loob mo and gawin mo lang yung best mo sa mga dumarating sa buhay mo at magsumikap palagi. Alamin natin kung ano mensahe ng gabay. Law of Attraction. Each thought is an investment that pays immediate dividends. So, invest wisely. You have the power to choose your thoughts and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to the highest frequencies. Ang mensahe ng yung gabay na kung ano ina-attract mo, yun din yung darating sa'yo. Kasi yun yung ini-invest mo eh. Kung ano iniisip mo, ano yung ginagawa mo, yun din yung outcome na darating. Kaya kung positibo ka sa mga pananaw mo, masaya ka palagi, tanggap mo kung ano yung dumarating sa'yo, do may mga pinagdaanan ka na pagsubok, kailangan lang talaga na mangyari yun para magkaroon ka dun ng maturity. May mga kailangan na gawin lang tayo na paraan para may ma-achieve tayo sa buhay. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung best mo dun sa dumarating sa iyo. At itong yung reading Libra. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.